worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem raised. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flows from His throne unto His own, His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flows from His throne unto His own, His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Hello, good morning po. Welcome again to our prayer covenant na ginagawa po dito sa St. Paul United Methodist Church ng alas 6 ng umaga tuwing Lunes hanggang Sabado. Hayaan niyo pong samahan niyo ako sa maikling panalangin bago natin panimulan ang ating devotion. Tayo po'y manalangin. Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa buong magdamag na kami ay iyong sinamahan, O Lord, sa aming pagtulog at kami ay iyong kinalinga at inalagaan, O Lord. Salamat sa panibagong kalakasan na taglay namin ngayong umagang ito at sa panibagong buhay na punong-puno, Panginoon, ng pag-asa. Lord, sa maikling aming devotion ngayon, O Lord, samahan mo kami at mangusap ka sa bawat isa sa amin. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong lingkod. Itago mo, Panginoon, ako sa iyong banal na Espiritu, O Lord, nang madama nila, Panginoon, ang mensaheng gusto mong ipaabot sa bawat isa sa amin. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po muli. Ang ating pong leksyonaryo ngayong pong umaga ay matatagpuan po
sa Gospel ni Matthew, chapter 21, verses 28 to 32. At ito po ay continuation noong kahapon po. At ito po ang sinasabi. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao, may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho roon." "Ayoko po," tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. Tumugon ito, "Opo," ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakakatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga naniningil na buwis at mga bayarang babae na nauna pa sa inyo pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat nagparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi ninyo pinaniwalaan, ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong kasalanan at hindi rin kayo naniwala sa Kanya." Ito po ang salita ng Diyos. Alam niyo po, habang binabasa ko itong mga talatang ito, naalala ko ang isang kaibigan na nag-share sa akin ng isang nakita niya sa website or siguro sa isang TikTok at hindi ko makontrol na mapangiti ako dahil nga nakaka-relate ako dun sa kwento na ating binabasa sa talinghaga tungkol sa 2 anak. At ang sabi nga nung kaibigan ko, karamihan daw ngayon sa ating mga anak o katulad natin na may mga apo na, ang mga bata nga raw ngayon ay halos, sabi niya, pinaglihi daw sa ibon at o kaya sa baka. Minsan combination daw, ibon at baka. Bakit? Sabi kong ganon, tinanong ko. Dahil, sabi ganon, pag ang mga batang ito, inutusan mo o humingi ka ng pabor sa kanila, ang lagi daw tugon ay to wait, wait, to wait, to wait. Sabi, laging imbis na tweet, to wait, to wait. At pag naman sila ang nangangailangan o may hihingin sa'yo, ang lagi naman nilang tugon sa iyo o paglapit sa iyo ay, Ma, pahingi nito, Ma, patulong ako, Ma. Lahat ganun daw. Kaya nangingiti ako nung binabasa ko at nakaka-relate ako dahil meron din naman akong anak na minsan sinasabi ko sa kanya, ikaw anak, lagi ka na lang wait ng wait. And minsan sabi ko nga sa kanya, yung wait mo minsan nagiging never. Kasi nakakalimutan niya na sa tagal, sinabi niya, nalibang, yung inutos mo, hindi niya nagagampanan. Kaya, nung binabasa ko itong mga talinghagang ito, ay talaga namang ako ay napapangiti at ako ay nakaka-relate sa mga kwento at talinghagang ito. Ang talatang binasa natin ay tungkol sa talinghaga nga ng ama na nag-utos sa kanyang 2 anak. At ito rin, it is an analogy of God to His children, tayo na mananampalataya. At ang nakita ko dito ay yung isang true and genuine obedience ng mga anak ng Diyos. O kahit tayo ng biological anak natin. God gave His commandment and instruction, and it is very clearly laid out in His Word.
At naman sa kanya mga tunay na anak, sabi nga, may nabasa ako sa Bible na it is even written in their hearts, yung mga katuruan ng ating Panginoon na ito. And our step, and should be our very step, is obedience. And this obedience can bring light, o ito ang magbibigay ng panibagong ningning o kaginhawahan o kaya pagtatagumpay sa ating buhay. Alam natin lahat ito. We know it. Na if we keep still on God and seek His Word, listen to His Word and be guided by His Word, alam natin ang ating kahihinatnan. But we always ignore it. We always ignore things and don't want to face it. Ayaw nating harapin yung mga ganito. Ando dun yung we let our complacency, yung ating pagwawalang bahala sa mga bagay na tinuturo sa atin ng Biblia o pag-guide sa atin ng Biblia o ang mga salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya naman, yung blessing na ating dapat makamtan, minsan, ito ang nagiging hadlang. Ito ang nagiging hadlang for our much better well-being and prosperity na pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Alam nyo, kung balik-tanawan natin, yung panahon ng ating spiritual ancestor, lalong-lalo na noon kay Moses, nung niliberate ang ating mga ancestors nung panahon na yon. Alam ba ninyo na 40 years sila? 40 years sila na paikot-ikot sa wilderness. Na kung tutuusin, with God's blessing, sandaling lakbayin lang yon. At maraming mga miracles na ginawa ang Panginoon upang pag-aangin ang kanilang journey, pag-aanin ang kanilang buhay noong mga panahon na yon, kahit pa sila ay nagwawalang bahala. Pero talaga ang Panginoon, He is a just God, na talaga namang tinitignan niya at alam niya ang laman ng puso natin. At sa katotohanan, even Moses was not able to step on the promised land. At si Joshua at si Caleb lang ang nakapasok sa promised land. Yung batch nila Moses, yan, kasi nga, dahil sa tagal ng kanilang pagbabiyahe, yung mga naunang ancestors ng panahon nila Moses na yon, namatay na at nailibing na. Kaya, ang mga elderly noon ay sila Moses at saka sina Caleb na nagsimula doon sa journey nila out of Egypt. At si Joshua at si Caleb lang, it was Joshua and Caleb seen by God who had stood firm in their faith. Even Moses, na-recognize ni Moses ang kanyang pagkakamali at medyo matanda na siya, but he was able to see the promised land na pangako ng Panginoon. Pero hindi na siya nakapasok pa. Hindi na siya nabuhay sa doon sa promised land na yon. Yes, our first step is obedience, and it counts. But that cannot take the place of the identifying ourselves so closely with God. Okay, maraming sumusunod sa atin. Pero sabi dito, it will not take the place of identifying so closely with God. Sabi nga natin, God sees our heart. And automatically, if we are following God at talagang nandoon ang pagsunod natin
at yung laman ng puso natin is para sa Diyos, automatically, we do things that are or which is close to His heart. Yung automatic yan, lalabas at dadaloy sa ating pagkilos, sa ating pagsasalita, at sa lahat ng ating gagawin, makikita ang pagkilos ng Panginoon at maa-identify tayo, yung sinasabi ng live a Christ life. Dahil nga, some of us obey, pero wala sa puso. O sumusunod tayo, nagkakawang gawa tayo, pero wala yung pagmamahal. Some are just obeying to please God. Para bang para wala nang usapan. Yung yung patahimikin o wala nang diskursyon o para lang makasunod sa Panginoon. Yun ang sabi lang na makasunod lang. Kaya marami sa atin sinasabi, Kristiyano sa nguso, ngunit hindi sa puso. Obey, for we know what is good and right. Pero sa ating pag-obey, for every responsibility na tinanggap natin, we accepted that responsibility, but responsiveness counts. Paano tayo magre-respond? Hindi yung sumunod lang tayo para lang makasunod. Yung responsiveness natin na punong-puno ng pag-ibig at pagsunod sa Panginoon, that is important. Sabi nga, justly, love, mercy, and walk humbly with our God. And this is what obedience really is. And this is what obedience really is. God commands, respond with abandon. Mag-respond tayo, yung talagang fully surrender sa Kanya. Give up tayo sa Kanyang power, sa Kanyang bibigay sa atin na tulong. Respond with abandon to the one who loves us. Ito ang kinakailangan sa atin. Hindi lang basta makasunod. Ang pagsunod natin, may kaagibat dito. Yung responsiveness, yung laman ng puso natin, how we will respond sa Kanyang mga pinag-uutos sa atin. To God be the glory. Tayo manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo at nagpapasalamat, Father God. Dalangin namin na patuloy na kami na manatili, Panginoon, sa iyong ubasan. Patuloy na panghawakan, Panginoon, ang mga katuruan mo at mga salita ng aming Panginoong Jesus, O Lord. Help us to be strong against outside influence, O Lord. Napakahirap, Panginoon, na mabuhay sa magulong mundong ito. Keep us always focused, O God, sa mga commandments mo, sa mga salita mo, sa mga instruction mo, O Lord, that we may serve you alone, O Lord. Thank you for all your blessings, O Lord. Marami ka ng mga miracles, Panginoon, na ipinadama sa bawat isa sa amin. At Panginoon, maalala namin, Panginoon, ang mga blessings na to at mga bagay, Panginoon, na amin nang napagtagumpayan dahil sa tulong mo, O Lord. Lord, work in our lives, O Lord. Again, we thank you for today. Lead us, O Lord, and guide us ngayong umagang ito at sa buong maghapon. Lord, may we be light and an instrument of your peace, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.